Parang gulto ah. Salamat naman. Good yan. Isa po ako nangangalakal po. Ako po doon sa kalakal ko. Nakuha. Wow. Napulot ko po. Pwede ko po ba makikita ng 5,000 yan, boss? 5,000? Sa tingin ko, it's much more than that. Magandang. Isang araw ay may isang matandang babae na nagngangalang Aling Gemma ang bumisita sa shop ni Boss Toyo. Magandang tanghali po, boss Toyo. Ano ba pangalan nyo? Si Gemma po. Si Aling Gemma na isang mangangalakal ng basura ay sinadyang puntahan si Boss Toyo upang ipakita ang dala niyang barya na sa tingin niya ay di manoy isang gold coin at medyo naiiyak pa nga matanda habang iniaabot ito kay Boss Toyo. Napag-alaman na isa palang African gold coin ang dala ni Aling Gemma. Nagtataka si Boss Toyo kung paano nagkaroon ng ganong barya ang matanda at ibinebenta lamang ito sa halagang 5,000 pero diskumpiyado si Boss na ganon lang ang presyohan ni Aling Gemma. Ayon sa kwento ng matanda, ang ginuntuang barya ay kanyang napulot habang nangangalakal ng basura. Sa una ay hindi siya nakakatiyak na gold coin ang napulot niya. Kaya nagpa siyang matanda na puntahan si Boss Toyo upang malaman kung may halaga nga ba ang napulot na barya. Kung fine gold to, it's much more than that sa hinihingi nyo. Upang makatiyak, pinatawag ni Boss Toyo ang kaibigan niyang eksperto pagdating sa mga barya at pinasuri ang African gold coin kung legit nga ba o peke. Ano kaya magiging haton ni coin expert? Ito ay isang Krugerrand. South Africa na gold coin. Ayon kay expert, ang Krugerrand o South African gold coin ay ginawa noong 1950s para i-promote ang ginto, pati ang mismong gold mint ng bansa. At dahil isa itong common gold coin, wala itong sinusunod na monetary value. Bagkos ay nakadepende lang ang value sa presyo ng ginto sa pandaigdigang merkado. Oh, ganda-ganda to na ya. Ha? Magkano yung price? Ha? Ano yung price? Ayoko muna sabihin. Okay. Okay, sige. Di natin sabihin kung magkano niya lang binibenta. Hindi mo na in-spoil ni Boss Toyo si coin expert sa kung magkano ang paunang presyo ni nanay. Magkano naman kaya ang halaga ng gold coin? We're getting there. We're So- getting there. So, kung sa 33 grams, Sa 33 grams. 33.9. Halos 34 na. 33.9 So, magkano? grams. At ito na ang pinakaabangan ni nanay, kung makakajakpat pa siya sa napulot niyang ginintuang barya. Roughly, in peso terms, between hindi ko top of my mind lang yung last na chinek ko yung gold value, siguro between 100k to 110k. 100K! 100K! Halos mapalundag sa labis na kasiyahan si Nanay Gemma nang malamang tumataginting na 100,000 pesos ang halaga ng gold coin. 100K bentahan ba yon? Ano na yan, yung pag binenta mo sa gold value, ibig sabihin, kahit sino pwede bumili sa'yo ng gano'n. Okay, so, kailangan may kita ko. May shop ka, pwede mo pa siyang taasan. Pero, Maging si Boss Toyo ay hindi makapaniwala sa siniwalat ni coin expert, lalo na nung malaman na pwede niyang ipagbili ang gold coin ng mas mataas pa sa 100k. Kaya ang tanong, sa magkano halaga bibilihin ni Boss Toyo ang barya? magkano mo ito ulit binibenta? Akala ko po, sir, hanggang 5,000 lang. Babayaran ko na 6,000! Jackpot! Pwede na ba 80,000 sa Rangelo sa tingin mo? Mura. Mura! Sige, 90,000! Biglang napaisip ng malalim si nanay nang alokin siya ng 90,000. Sapat na kaya para sa kanya ang perang yun? Sasabihin ko lang sa inyo kung gusto ko pong magkaroon ng para kapag simula po ako makapagtinda uli. O sige, huwag na natin tawaran! 100,000 pesos! Sa uli ay nabili ni Boss Toyo sa presyong 100,000 ang gold coin at kinamayan si Aling Gemma. Sobrang saya ng matanda at may pera siyang may iuwi at si Boss Toyo naman ay may gold coin. Totoo talaga ang kasabihan na may pera sa basura. This is to certify that the Republic of the Philippines 1,000 piso gold coins. May dalawang lalaking bumisita kay Boss Toyo at mayroon silang bitbit na siguradong ikatutuwa niya at nakipagbampis pa nga ang mga ito sa kanya. Inilabas ni Manong ang isang 1,000 pesos na gold coin, kalakip ang Certificate of Authenticity galing sa Bangko Sentral ng Pilipinas. This is to certify that the Republic of the Philippines 1,000 piso gold coins. Maliban sa gold coin, ipinakita rin ni Manong kay Boss Toyo ang ibang mga vintage coin na yari sa pilak at ang lahat ng mga yan ay ibinibenta ni Manong ng isang set sa halagang 80,000 pesos.
Manghang-mangha si Boss Toyo sa mga dala ni Manong, lalo na 1,000 peso na gold coin na nakaukit ang larawan ni former President Ferdinand Marcos. Para sa hindi nakakalam, si Boss Toyo ay lubos na tagahanga ng ating yumaong presidente. Para sa kanya, siyang pinakamahusay na naging pinuno ng ating bansa. Greatest president ever! 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 Ayon sa kwento ni Manong, ang mga silver coins pati ang 1,000 peso coin ay pagmay-ari pa ng kanyang lolo na nabili pa sa lagang 1,800 noong year 1975 pa. At ngayon ay balang niyang ipagbili ang mga coins sa lagang 80,000 pesos. Nakita ka sa ano niyan, sa ibang sa internet is meron siyang kulang na papel sa akin kompleto. So magkano mo to Yeah. binibenta? Presyo niya is dalawa na, Set. 80k. Napaka-interesting ng mga coins ni Manong pero nag-aalangan pa rin sa presyo si Boss Toyo. Kaya nagpatawag siya ng coin expert upang masiguro ang tunay na value ng mga ito. Kaya tinawagan ni Boss Toyo si coin expert at ito ang kanilang nalaman tungkol sa nasabing gold coin. It's very collectible. Lalo na dun sa mga collector na who collects high value collection. So this is an high value collections. Of course, kasi hirap i-afford yan ng simple collector. A coin like that worth around 60k when you want to buy it. Yun ang selling price. That's 60k. That's the selling price. Yes. Ito naman sir, mga silver. That's 50k. Yung proof, binibenta yan ngayon around 8k to 9k. This one. Yung 1976, yan probably 10 to 11k yun ang selling price. So it depends on the date. Matapos ang pakikipag-usap kay coin expert ay muling nag-usap si Boss Toyo at Manong. Magkano kaya ang iaalok na presyo ni Boss Toyo kapalit ng mga coins? So asking mo is 80,000. Sa market 60 and 68. 8, maybe mga 70. Siyempre kailangan ko kita. Natawa sila Manong sa sinabi ni Boss Toyo pero totoo naman talaga, kailangan din niyang kumita. 50,000. 50,000 ang paunang presyo ni Boss Toyo. Tatanggapin naman kaya ni Manong ang inaalok sa kanya. Ako medyo pigit mata na talaga ako sa 50,000 kasi hindi ko pa siya ibibenta. Kung 65. Umirit si Manong sa 65,000. Pagbibigyan ba siya ni Boss Toyo o babaratin lamang siya nito? Hindi ako nagbabarat. I'm just offering kung ano yung kaya ko pa sa ngayon. Malay mo sir, balik mo sa akin to next month. Baka madili natin sa gusto mong price. Para ano na, okay na, last. Ano? Isipan ko eh. 60. Binabaan pa ulit ni Manong sa 60,000 ang presyo. Nakikipag-deal na ba si Boss Toyo? 60 kaya ko yan eh. Pero not now. Pero nyo balik sa akin next month maybe. Para kung kukontak sa inyo. Pero as of now, 51,000. Sige na, 55 na. Mapili talaga si Manong. Sagad na sa 55,000 ang presyo. Matuloy lang ang transaksyon. Kakagad na ba si Boss Toyo? Actually, yes sir, I really appreciate yung dinala mo rito. Sobrang natutuwa ako. Tulad nga ito, dito pa lang 60 na selling price. So, parang tutubo na ako dyan. Okay yung price mo, it's not an overpriced item. But uulitin ko nga, the money that we can actually shed right now is 51. 51,000. Yes. If you could wait, balikan mo ako dito next month. Kukunin ko sa iyo 60. Sa uli ay hindi nabili ni Boss Toyo ang mga coins pero nangako siya kay Manong kung sakaling babalik ito sa kanya sa susunod na buwan ay bibilin na niya ito sa presyong parehas silang panalo. Tumatagal na sa bahay nyo. Matagal na. Pero magkano nyo nga ito pinibenta niyo? Magkano malaga? 1.5. Isang araw, may matandang babae kasama ang kanyang apo ang nagpunta sa shop ni Boss Toyo upang ibenta sana ang mga lumang barya na naiiwang pamana sa kanya ang kanyang namayapang asawa. Matagal na nakatayo sa labas ng shop ang matanda at nang kanya itong napansin ay agad na pinapasok upang malaman ang kanyang pakay.
Pinaunlakan agad ni Boss Toyo ang matanda at kinausap. Nagwika ito sa kanya na nais niyang ibenta ang munting pamana sa kanya ng namayapang asawa sa lagang 1,500 lamang at ipinakita sa kanya ang mga lumang barya. Bigay ng asawa nyo nung nabubuhay pa. Ilan taon na kayo, Nay? 77. At matagal na sa bahay nyo. Matagal na. Kailan namatay si tatay? 6 na taon na. Tiningnan ni Boss Toyo ang mga dalang barya ng matanda na pawang mga dollar coin at ang nag-iisang Chinese coin. Muling tinanong ni Boss Toyo si Lola kung sa magkanong halaga niya binibenta ang mga lumang barya. Pero magkano nyo nga ito binibenta na? Magkano halaga? 1.5. Matapos ma-interview ni Boss Toyo si nanay, ay agad nitong tinawagan ang kanyang kakilala na eksperto pagdating sa mga lumang barya upang malaman ang tunay na value ng mga ito. Ito, magkano itong mga 20 centavos na isa-isang, no? 20 centavos. Wala kasing ano dyan eh, walang rare niyan. Tapos yung working condition niya mukha namang gas-gas. Mga ano siguro yan, ng bentahan, mga 150. Sa pagkilatis ni Coin Expert sa mga lumang barya ni nanay, napag-alaman na halos walang halaga ang mga ito, maliban sa nag-iisang Chinese coin na nagkakalaga ng 1,000 pesos. Coin yan ng China. Coin sa China. Ano ito, mga early years? Ano yan, mga early 1900s. Magkano naman yung ganito? Good to very good. Mga gano'n 300 to 500. Pero kung ano yan, kung papalo ng 5, baka lampas 1,000 yan. 1,000 to 1,500 siguro. 1,000 to 1. Yun, Nay, ang presyo mo kanina 1.5. So, ito daw, pwede daw ito ng 1.5. Ito, mga 150. So, lampas pa dun sa 1.5 na presyo. So, pwedeng 500, 2,000, 2,200. Laking gulat ni Lola nang umabot ng 2,200 ang halaga ng mga barya. At sa wakas, ay may pambili na siya ng kanyang gamot. Bibilhin kaya ito ni Boss Toyo sa ganung halaga o tatawaran pa niya ito ng konti? Sige, Nay. Yung 1.5 mo, gagawin na natin 3,000. So, para may pambili ka ng gamot, akin na tong mga coins na yan. Para makatulong na rin kay nanay, ay sinagad na ni Boss Toyo sa 3,000 kapalit ang mga lumang barya at lubos naman na siya ng matanda sa kabutihang ipinamala sa kanya ni Boss Toyo. Maya-maya pa ay may binulong ang misis ni Boss Toyo sa kanya at nagwikang dagdagan pa ng 1,000 ang pera ng matanda. Nahihiya pa sana ang matanda na tanggapin ang dagdag na 1,000 dahil sobra-sobra na ang kanyang natanggap. 4,000 pesos. Maraming salamat. Okay, sige po. Thank you po. Lubos ang pasasalamat ng matanda kay Boss Toyo na kahit sa simpleng bagay ay natulungan siya nito. Isa itong kwento na sa pagninegosyo ay kailangan mo ring magbigay sa taong nangangailangan.